Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang Mystic Queen Power Bracelet. So para sa mga naghahanap ng Evil Eye Bracelets, available na po ang dalawang klase ng Evil Eye Bracelet sa ating shop. So meron tayong Selenite Evil Eye at Obsidian Evil Eye Bracelet. So parehas lang merong protection and cleansing properties. Ang kaibahan nga lang is ang Selenite is nagre-recharge rin siya ng mga crystals and semi-precious stones na kasama niya. So pwedeng isuot nyo to alongside with other bracelets and i-recharge din niya yon. Ayan. And marami rin tayong iba pang mga bracelets dito for protection and also for healing, attraction ng money, love, and prosperity. Ayan. So, lahat po yan nasa aking online shop. Pakicheck nyo na lang po. Lahat ng link ay nasa description. Happy shopping! Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titinan natin ang energies ng inyong love life ngayong September 2023. Ayan. So, this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. And if you are interested in private readings, meron tayong promo, 25% discount sa tarot reading services. So if you're interested in that, pwede kayong mag-book for a private reading. Lahat ng information nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang po. And also Capricorn, just a reminder, you have the power to create your own reality. So gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Okay. Unahin muna natin yung mga single na Capricorn. Love life na mga Capricorn. Singles, September 2023. Ooh, Two of Cups. Baka meron kayong makikilala na person. Romantic connection. Pwedeng itong person na to na makikilala nyo, tahimik lang siya, no? Tahimik lang siya sa umpisa. But this person, ano siya eh, meron siyang pagpapahalaga sa family. Na syempre, mga Capricorn, hindi basta-basta pumapasok sa relationship, 'di ba? Nang hindi sila sure. But parang pag-iisipan mo, no? Kung this person is good enough. Pero you want this person as a friend. Pwede kasi itong person na to, hindi siya stable, no? Hindi siya stable sa kanyang finances, sa kanyang career. So parang naisip mo, good enough ba itong person na to? O baka ikaw pa yung magsusupport sa kanya. So pag ganon, you're going to think about it. Baka merong pwedeng kaibigan mo to or makikilala mo through your friends. Tapos, gusto mo yung personality, magugustuhan mo. Pero, as you get to know this person, makikita mo sa kanya na parang wala siyang pangarap, walang direction yung buhay niya. Masyashock ka sa kanya. Parang, ayun. Oo, yung iba sa inyo, you will realize na pwedeng itong person na to is puro yabang, pero wala namang binatbat. O yung iba sa inyo, maaring itong person that you're dealing with is may asawa na. Or meron ng connection, romantic connection. Or pwedeng, promiscuous. Oo, maraming kakonect. Oo. So, be careful kasi mahirap yung makukumbinsi kayo sa matatamis na pananalita. Ayan. So, pag-iisipan nyo naman to, of course. Pero, I think gusto nyo yung company ng person na to eh. Gusto nyo na kasama. Pero, pagdating sa romantic connection or yung mismong committed relationship, I don't think na you will settle for this person.
Mm. Lalo na pag mga walang pangarap sa buhay. Or parang walang direksyon yung career, yung buhay niya. Baka kasi puro sarap lang, no? Puro enjoy lang yung gusto. Eh, syempre, may pagka-realistic kayo, practical. So, tinan naman natin yung in a relationship na Capricorn. Yung mga in a relationship na Capricorn, ano yung energies? Two of Coins. The Sun. This is your energy. The Devil. Yung iba sa inyo, you are trying to stay in a relationship kahit na parang hindi na kayo masaya. I think some of you are being practical. Lalo na kung may anak na kayo. So, iniisip nyo, I will stay in this relationship kasi may anak eh. 'Di ba? And may responsibilities kayo pareho sa anak nyo. But I'm seeing someone na hindi siya ganun kasaya. So parang tinatry niyang maging masaya sa relationship na ito. But nahihirapan siyang maging happy. Parang gusto niyang bigyan ng chance itong person na to na patunayan yung sarili niya. Trying to stay in this relationship kung saan papunta itong relationship na to. I am sensing someone na merong partner na lagi kang sinisisi sa mga pagkukulang mo. Pero ang totoo siya, meron din naman siyang pagkukulang. Tapos hindi niya nakikita yung pagkukulang niya. And possible that this person is trying to overpower you or parang pinapakita sa'yo na siya yung dapat masunod. Siya yung may control sa relationship ninyo. Yes. Gusto mo kasi ng stability sa relationship. And I think, you are dealing with someone na yes, kaya niya mag-provide para sa relationship ninyo, para sa anak nyo, sa mga resources. But hindi rin naman to ganun ka Hindi rin naman to ganun ka overwhelming. Yung iba sa inyo matagal na kayo na magkasama. Kumbaga, you are sticking with this person because you know na may pag-asa siyang magbago. Kumbaga, pwedeng nabago lang siya over time because of yung mga responsibilities na meron kayo ngayon. Karmic relationship. So, parang ngayon, tinitingnan mo kung hanggang saan ka or hanggang saan mo kayang tiisin ang relationship na ito. And there are times, of course, may mga panahon din naman na masaya kayo together. But, pag nagkakaroon kayo ng problema, I think isa sa problema nyo, finances. Na, yes, this person can provide, but it's not that enough para mabuhay kayo ng comfortable with your child or children. And parang medyo ma-pride itong person that you're dealing with. Can be a Leo or pwedeng kapareho nyo na Capricorn. Or water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kasi parang kahit gusto mong tumulong, pwedeng nililimit ka rin niya na hindi, kaya ko to. Pero pag may problema financially, laging isa ka sa may kasalanan na or sinisisi niya. So,
mahirap yan. Let's see yung messages. Need time to heal. Yung iba sa inyo, you are still healing from yung mga past hurt ng person na to sa'yo. Ghosted. I think, yung iba sa inyo rito, trinay nyo nang iwanan tong person na to eh. Pero binalikan nyo. Binalikan nyo dahil pwedeng may anak kayo or may pinangako or na-miss nyo itong person na to. Parang yung iba may kasamang awa, no? Yung pagsistay nyo sa relationship na to. Hanggat kaya nyo, nagsistay kayo. Physical touch, a tender touch can mean so much. Ayan. So, maaaring itong person na to, someone who is satisfying kapag yung parang meron siyang reassurance lagi sa'yo na everything is going to be alright after a problem or issue ninyo together. That's why you still choose to stay in this relationship. Okay, so that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.